Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing lang po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Pasasakitin naman natin ang mga ulo ng mga naglilingkod sa bayan natin mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga congressman, senador, o cabinet member man, lalong-lalo na yung nasa palasyo mga kababayan. Pasasakitin natin ang kanilang mga atay-atayan, balun-balunan, hanggang sa mga ugat nila na dumadaloy ng mga dugo sa kanilang katawan. Pasip-sip natin sa mga satanas ng gobyernong ito. Alam naman po natin lahat na si BBM naman talaga ang may alam ng lahat ng ito. Alam niya bakit nangyayari ito mga kababayan sa bayan natin. Bakit nagkaroon ng flood control na iskandalo? And yet, para protektahan ang kanyang sarili, tinatag niya ang ICI mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Pakinggan muna natin yung favorite song ng ating presidente na si BBM mga kababayan. Bangag, 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 bangag. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Partos bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos. Yan po ang favorite song ng ating presidente mga kababayan. Ngayon, tutuligsain naman natin ngayon ang mga nanunungkulan sa gobyernong ito na walang ibang ginawa kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan. Ang mga salot sa lipunan ito, mga anak ni Satanas, demonyo, na walang iba kung hindi inuubos ang pera ng bayan. Habang ang mga ordinaryong Pilipino na biktima ng mga lindol, bagyo, nandoon, ang kayang ibigay lang ng gobyernong ito ay walang iba kung hindi 1 kilong bigas, 5 kilong bigas, 3 latang sardinas, noodles at kape. Habang sila, mali-maliit ang pera ang kanilang nakukuha sa pera ng bayan. And yet, ang sabi ng DSWD, handa tayo sa mga anumang sakuna. Pero anong laman ng ayuda? Pang isang araw lang makainan ng pera. Sapat na ba yun? Katumbas na ba yun sa ninanakaw nilang pera araw-araw mga kababayan? Di ba po? Pasasakitin natin ang kanilang mga ugat para sumabog na yung mga ugat nila at atakehin na sila sa kanilang mga ulo mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong report ng TV5 Frontline mga kababayan. Kung ano po ang sinasabi ni BP Sara dito. Sinagot ni Vice President Sara Duterte kung bakit kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya madadawit sa flood control scandal. Hinala ng bise parang alam na raw ng Pangulo ang magiging resulta ng investigasyon. Narito ang Express Report ni Camille Samonte. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Office of the President ang katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Ang maanghang na tanong ni VP Sara, bakit daw kumpiyansa ang Pangulo na hindi siya madadawit sa katiwalian? Ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. May buwelta rin ang bise sa pahayag ni PBBM na politically motivated lang ang pag-uugnay sa kanya sa katiwalian para matanggal siya sa pwesto. Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi
hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Higit pa ng bise, wala namang destabilization plot laban sa Pangulo. Naratibo lamang daw ito ng administrasyon. Sa kabila yan ng mga umuugong na banta ng kudita dahil may ilan umanong retiradong opisyal ang nananawagan sa militar na bawiin ang suporta sa presidente. Isama pa ang sunod-sunod na kilos protesta kontra katiwalian. Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. Hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Nanindigan din si VP Sara na walang kinalaman ng kanyang opisina sa flood control scandal. Wala naman daw kasi siyang proyekto na may kinalaman sa DPWH. Wala rin daw siyang budget insertions. Kaya hinala ng bise, Tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. samantala, agad namang bumuwelta ang Malacanang sa mga bagong pahayag ng bise. Ayon kay Palace Officer Yuse Claire Castro, kaya lang daw kumpiyansa ang Pangulo na hindi ito madadawit sa katiwalian ay dahil alam niyang para sa bayan ang kanyang ginagawa at hindi pansarili lamang. Ang Pangulo pangaraw ang naging susi para masawata at maiwasan ang anomalya. Hindi raw ito natakot magpaimbestiga, bagay na hindi raw nagawa ng nakaraang administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yan mga kababayan, ang nakakalungkot, tiwalang-tiwala na si BBM na hindi aabot sa kanya. Sigurado ka, sir? Bakit? Kung talagang hindi ka kasama dyan, bakit pag tuwing nababanggit sa isang investigasyon ang pangalan ng pinsan mo, pinahihinto nyo? Bakit nyo tinanggal si Magalong? Sir, kung talagang hindi aabot yan, kasi pinahihinto nyo na lahat eh. Pinatitigil nyo na lahat. Alam mo na ba ang mangyayari doon sa investigasyon ng ICC? Dapat talaga tayo mga kababayan, napilitin po talagang ipilit yung investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi doon po, naririnig lahat ng taong bayan ang sinasabi ng mga witness doon. Mga resource person doon, mga kababayan. Dito po sa ICI, hindi po natin naririnig kung ano yung sinasabi nila. Baka mamaya nagkikintuhan lang yun doon. Kunwari lang na, mag-under oath ka dyan. Tapos, ito sabihin mo. Kasi nga, ayon mismo kay Amy Marcos, script nga ito. Baka naman, lalabas pa rito mga kababayan, si Mormaldez pa ang rito? Bida. Tama kaya mga kababayan? Baka si Mormaldez pa ang bida rito? Hindi kaya mga kababayan? Lalabas dito sa usapang ito, bida pa si Mormaldez dahil siya yung magiging state witness. At duda ako rito mga kababayan. Parang ididiin talaga nila rito si Chis Escudero. Yun po ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. At ililigtas nila si BBM. Pilitin nilang hindi makarating kay BBM. Pero kalukuhan po yan hindi makarating, mga kababayan. Bakit po? Siya po ang pumipirma kasi ng budget. Katulad po ng mga nakaraang kwento ko, mga kababayan, dun sa nauna ko mga vlog. Simple lang po, mga kababayan. Yung district engineer ng isang city hall, kung may project ka, halimbawa may patayo ka ng condominium. Diba po? Condominium, patayo ang isang negosyante ng condominium. Ang dami pong permit dyan. Imposible pong walang SOP dyan, mga kababayan. Bakit? Kung walang SOP,
mabagal ang paglabas ng building permit. Pero pag may SOP, kahit hindi pa na-check ng maayos yung plano, okay na. Ito, ang pipirmahan ng presidente natin, budget, billion pera. Ito, trillion na nga eh. 6 trillion na nga ang budget nga ito ngayong 2026 eh. At sa tingin mo kaya, papayag si BBM na wala siyang SOP? Mga kababayan? Ano sa tingin niyo po? Yung simple lang, ordinaryo lang na tao na mag-usap doon sa baba. Nangyayari nga sa baba eh. Lalo kaya sa taas, mga kababayan? Kasi minsan, pag naglalakad ka po ng building permit, ang hirap po kumuha niyan, mga kababayan, kasi ang dami-daming hihingin sa yung requirements. Pero bakit yung iba ang bilis? Maaprubahan ng kanilang building permit. Dahil ba sa nagkwentuhan lang sila? O dahil ba sa SOP? Di lalo na yung presidente. Kaya kalukuhan po ang maniniwala dito na walang SOP ito. Walang nakuha ang presidente dito sa budget na to. Parang duda nga ako rito, mga kababayan eh. Lalabas pa rito kasi gusto maging state witness ni Martin Romualdez. Baka siya pa ang hero dito. Siya pa ang lalabas na hero dito, mga kababayan. At kawawa talaga ang madidiin dito kung sino man yung ituturo nila. At duda ako, baka senador yan. Si Saldico, laglag na po talaga yun kasi hindi nila pwedeng iligtas yun. Sino ang kakontsaba ni Saldico? Senador kaya? Congressman kaya? O yung nag-aambisyon maging state witness? Pag naging state witness ito, mga kababayan, ligtas na sila. Kaya sinasabi na ni BBM, hindi makakarating sa akin yung investigasyon. Paano tayo maniniwala sa kanya? Kung lahat ng ito, nakahinto na lahat, at ang pinababayaan lang na mag-imbestiga ang ICI na siya mismo ang may tatag. Ibig sabihin, lalabas dito, hindi pa tapos ang investigasyon, alam na ni BBM ang kalalabasan nito. Di ba po, mga kababayan? Yun po yun, hindi natin matanggap, mga kababayan. Kasi kalukuhan po eh. Siya po nagperma ng budget. Imposibleng wala akong bulong si Romualdez dyan. Mga kababayan, kalukuhan po yun na hindi siya nabulungan ni Romualdez. Na may SOP dyan. May insertion dyan. Di ba po, mga kababayan? Kayo ba, ayon nga kay BP Sara, hindi ito nagtatrabaho, mga kababayan. Kasi nga, nung panahon nga ng bagyo, Opong, 1 linggo bago pumunta ng Masbate ito. Natapos ang bagyo, Bernes. Pinalipas pa yung Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis pumunta, October 1. At pumunta siya doon, hindi niya alam nagkalindol ng 31 sa Cebu ng gabi. Ito ba ang nagtatrabahong presidente? Tama yung sabi ni VP Sara na hindi talaga ito nagtatrabaho, mga kababayan. Nagtatrabaho lang ito, siguro, kung ano yung pinagkakabalahan niya. Di ba po? Kasi, galing si BP Sara dyan, alam niya ang nangyayari sa loob ng palasyo. Kasi lagi sila may cabinet meeting. At ayon kay BP Sara, hindi nagtatanong ito, hindi nagpupropose ito ng project sa isang ahensya ng gobyerno. Pinababayaan niya lang lahat ang kanyang mga sekretary kung ano ang dapat gawin. Bahala kayo, may trabaho kayo dyo, alam niyo yung gagawin. Katulad ng sinasabi ni BP Sara na kami lang ang may gumawa niyan, bahala na kami sa paraan kung anong, pero wala siyang direktang utos sa kanila.
mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Hindi po talaga nagtatrabaho ito. Ayun din natin alam po anong ginagawa nito sa Malacanang. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Para po sa mga batang may autism, tinutulungan ko po sila mga kababayan. Para monetize po tayo sa YouTube. God save the Philippines. Marami pong salamat. Sabi ng